Magandang hapon, mga kapatid. Continuation po ito sa mga nangyayari sa flood control. Of course, hindi ko na po i-review pa yung mga nangyari tungkol sa mga anak ng mga contractors. Meron din anak ng taga-customs na ostentatious po ang show ng kanilang mga kayamanan. And ang tanong po, under the Philippine law, ang anak ba of a proven corrupt contractor or any government official pwede bang liable for unexplained wealth under certain circumstances? Ano po yung relevant laws? Republic Act number 3019 called Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay nagpe-penalize po sa public officers and private individuals who engage in corrupt practices, including those involved in unexplained wealth. Republic Act number 7080 Plunder Law. This law punishes public officers who amass ill-gotten wealth through a combination of unlawful acts. Ano po yung liabilidad ng mga anak? Kaya po ang ating props ngayon ay stupid is forever. Alam mo yung katangahan mo na meron kang ginagawa, you never even cautioned your family members na walang mga ganyang ostentatious display of your wealth. Pero paano nga ba yung na publicize ka rin dahil nagbayad ka ng 10 million? Totoo ba na yung media persons na couple na to ay talagang naban na sa isang network? So, ganito na ba kagarapal talaga ang ating bansa na wala ito sa history ng buong Pilipinas na ganito na kagarapal ang paglulustay ng kapirahan at wala na tayong kahihiyan, wala nang kahihiyan man lang that even a mere media blogger can call our leaders, 'di ba, kung ano-anong mga brand name na inilalagay sa isang leader ng bansa, sa isang congressman na representative, 'di ba? Parang this is the only time na talagang siguro malapit na talagang mag-end of the world kasi grabe na ang kabastusan din ay binabastos na rin sila ng tao to the extent na alam mo, never in the history of our country na pati yung First Lady talagang binabanatan, pati na yung mga private na mga hindi na nakaka-comprehend ang isang mga normal na tao, so na bakit na ganito na ang ating bansa. So, ang liability if ang children ay nag-show, nag-inherit ng isang wealth, property, assets acquired through corruption, they may be liable for violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or the Plunder Law if they knowingly benefit from or conceal such assets. Hindi nga kinoconceal, talagang larak-larakan na idinidisplay. Failure to explain lawfully acquired wealth. So, ito po during sa Senate Blue Ribbon Committee ay hinihingi na ni Senator Marcoleta ang mga BIR or tax payment to warrant. Ang alam ko, ang BIR ay talagang talamak din, di ba? I was told by a friend who is a contractor na ang 1 million ginagawa na lang 500,000 but the another half a million ay ibibigay sa director at hinahati-hatian ng kanyang mga staff. So of course, these are allegations, pero 'di ba, why
it's isa lang na government, parang massive na yata lahat ito. Conditions for liability, so dapat may participation ang children who display the wealth and participate in benefiting from it. Unexplained wealth, if the wealth cannot be lawfully explained, children may face legal consequences. So ang legal proceedings po nito ay iimbestigahan at bibigyan ng ebidensya ng authorities to conduct a thorough investigation to gather evidences linking the children to the unexplained wealth. Due process, of course, bibigyan ng kaukulang due process, pero parang hindi na yata ito hindi na ito adolescents, they are adults, they even go to other countries just to eat, di ba? At nag-eroplano lang para kumain sa ibang bansa. So, they will be given the due process to explain before the court of law sa mga allegations ng corruption na to. Ang nakakalungkot po kasi si Vice President Sara Duterte has really went to the extent of really telling the President sa mga pangyayaring ito, at nakakalungkot na yung mga nandyan sa gobyerno talagang hindi ko na maintindihan. I had been in the government for 27 years pero I have not seen a magnitude of this kind na mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Yes, the answer is any child, especially those who are adults who have shown ostentatiously wealth ng kanilang mga parents, ay talagang pwede ring ma-prosecute under the law. Thank you for listening, at sana magkaroon talaga ng safety measures in a legislation sa mga gagawin ni Senator Marcoleta sa atin sa investigasyon na to. Mabuhay tayong lahat, at sana we pray together na ma-resolve na to at maibalik na sa atin si President Duterte.